Christ with others. Kaya tayo po ay nakakaranas din. But before that, balikan muna natin yung ating napag-aralan. Kasi nakailan na tayo. Nakapitong session na po tayo. Baka kasi makalimutan po natin. Right? Ating tignan, alalahanin muli yung ating nakaraang pinag-aralan. What is evangelism? Alam naman po natin kung ano po ang ibig sabihin po ng evangelism. Right? Yun yung una na ating pinag-aralan. Right? Pangalawa, yung ating part, yung ating tungkulin at ang tungkulin ng Diyos. Okay, alam naman po natin kung ano po yung tungkulin po natin, ano yung part po natin, or what is God's part. And pangatlo, understanding our message. Yung ating daladalang mensahe, kailangan alam natin at intindihan po natin paano po natin ibibigay po sa kanila. Kasi baka mamaya, baka iba yung mensahe po natin. Right? Alam naman po natin na ang mensahe po natin, of course, yung ating Panginoon, kung sino po siya. At pangapat, yung ating motibo, our motives. Ano po yung motibo mo? Bakit ka nandoon? Marami po tayong mga narinig. Kaya palagi doon dahil iba na yung kanyang motibo. Okay? Iba na yung intention. Kaya yung evangelism ay hindi na nasabi. And the next is the master plan for evangelism. Alam naman po natin na ang Diyos ang nagplano po nito. Kaya kapag ang Diyos ang nagplano, sigurado. Hindi yung plano po natin. Right? Okay? And the next is how to share Christ with someone. Paano po natin i-share ang ating pananampalataya sa iba. Right? At yan po yung ating dalawang session yata po yun. Kung paano po natin isi-share si Kristo. At ang ating pag-aaralan ngayon ay about dealing with difficulties. No? Doon sa panahon ng mga disciple, wala silang problema. Dahil lahat ng pagkakataon ay naaayon sa kanila. Kaya wala silang problema dahil unang-una ang kanilang lingwahe, right, ay halos pare-parehas, ang kanilang novelty, yung pagiging makadiyos ng mga tao. Kaya walang kahirap-hirap. Ang problema lang nila noon ay 11 lang sila. Yung problema nila, sabihin, kukunti lang sila sa kanilang panahon. Sa atin, ay ang dami na natin. No? Ang dami ng mga Kristiyano. Kaya yun lang naging problema. Ang problema po natin ngayon, hindi lang sa dami natin, kundi yung nakurap na yung evangelism, yung good news. Iba na yung mga dala-dala nila. May mga prosperity gospel, society gospel, marami na. Kaya tumigas na ang ulo ng mga nakikinig. Sabi nila, alam na namin yan. Yung simplicity ng gospel na pagbibigay nila. No? Simplicity means, tanggapin mo lang si Christ, maliligtas ka na. Right? Kaya, alam mo na yun, simple lang pala. Kaya kapag hindi po natin alam, diniin yung tungkol bakit tayo nag-evangelize, ay hindi sila maniniwala. Right? Kaya yun po yung problema. Kaya ang ating pag-aaralan about the problem, difficulties, or ibang na-encounter natin habang tayo po ay nag-evangelize. Right? Merong 8 na ating pag-uusapan. Ito po yung ating himayin para at least magawan po natin ng paraan. Okay? Kaya tandaan po natin, ang
evangelism ay kailangan po ito ng matinding panalangin at humility sa bawat isa. Sabihin, ito yung pinakamahalaga na isang dala-dala ng isang sultine. Okay? Ito yung pinaka-importante sa lahat. More than knowing all the answers. Walang problema yun kasi nag-aaral ka naman. Of course, alam mo na lahat ng mga sagot. Diba? Alam po na natin kung paano natin sagutin. Kaya lang, titignan din kung paano ka pumasta. Kahit yung humble ba itong taong to? Baka mamaya, dahil sa alam mo marami ka nang nalalaman, kapag-away ka na. No? Wala nang nakikitang humbleness. Yung napakahalaga, yung prayerfulness ng isang Christian. Diba? Bago ka tumakbo, kailangan lumuhod ka muna. Hindi yung tumakbo ka muna sa lumuhod. Baliktad. Kaya ang dapat, ang magiging panalangin po tayo. Right? Kaya, tandaan po natin, there will be obstacle in every meaningful endeavor sa pagpapagal po natin sa magandang motibo po natin, silang gusto po natin maayos. There are difficulties. May mga kahirapan din po dyan, including our endeavors to serve Christ, lalo na sa ating mga kaibigan at sa ating pamilya. Right? Yun yung problema. Okay? Kaya marami po tayong na-encounter in telling others about the truth of God's Word. Yeah? Now, I think naka-encounter na kayo. Marami na kayo na-encounter. Hindi lang mga Kristiyano. Okay? As we assure na alam naman po natin na ang Diyos ay ginagamit po tayo as an instrument to reach others. Okay? Na alam natin ang banal na Espiritu kung saan siya yung tumatanggal ng veil na nakatakip sa mata ng mga tao para makita nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. Di ba? Tayo ay susundin lang naman natin yung utos di ba? We just go. Right? Wala namang sinabi ng Lord na bahala na kayo. Basta sinigurado tayo ng Lord. As you go, I will be with you. No? Until the uttermost of the part of the world. No? Iyon yung pangako ng Diyos. So, wala tayong kung titignan lang po natin bilang isang mananampalataya, ay walang problema. No? Kaya lang, of course, kailangan kailangan matuto din po tayo. That's why kailangan tayo nag-aaral. Nag-aaral po tayo about evangelism. Di ba? Okay? Kung kasing init ka ng arogan. Ikaw yan? No, kung kasing init ka nung demonyak Gadara after na siya ay pinakawalan at pinalaya siya at pagkaalipin ng demonyo sa kanya, ay agad-agad, no? Ang sabi ng Lord, go and tell them what the Lord has done. Diba?
So, ganun din po tayo. Ano ba ang ating naranasan during the time na na-share po sa atin yung gospel? Di ba? Nandun yung kagalakan na nalaman mo na ikaw ay naligtas dahil sa ikaw ay nalulong sa kasalanan, ay nalaman mo na mayroon palang tagapagligtas. Kaya dala-dala mo ngayon kagalakan. Ha? Kaya yun yung nangyari doon sa demonyaking Gadara. Dahil sa nakita po niya, no, yung naranasan po niya, yung pagliligtas ng Panginoon. So ay agad-agad, no? Pumunta sa kanyang bayan. At naniwala yung mga tao kasi nakita nila yung tao niya, demonyo, almost a demon. Imagine yung demonyo na nakatira sa kanya, 2,000 legion. Imagine yung isang demonyo nga lang na nasa isang tao, hindi mo na mapigilan, hindi mo na masawata, di ba? Isang demonyo lamang po yun. Yung pa kayang 2,000 na demonyo nakatira. Nagbibit spacer sa tao yun. Spacer, ano? See? Yung magandang balita na kanyang narinig, galing pa sa Panginoon, no? Gusto sa tagapagligtas, galing po yun, yung kaganapan. Kaya tayo, alam po natin na bilang isang mananampalataya, of course, desire po natin, kaya lagi, we are always praying, no? Na i-desire po natin yung soul winning, right? Desire po natin po yun. Okay? Kaya nga pinagpipray po natin na ihanda ang ating kaluluwa, ang ating puso, para tayo po ay gamitin ng ating Panginoon. Ano? Kaya bilang nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon, yung kaligtasan na hindi naibigay, nagsasabi na sila kaligtasan ay hindi mo naranasan. Ay, at alam po natin ang mundo, kapag ikaw ay naranasan ng tipo o kaligtasan na galing sa ating Panginoon, there is evidence, no? Na mararamdaman mo. Hindi yung pagpakita, hindi yun. Merong kagalakan sa puso. Hindi naranasan ko na. At wala akong pwedeng mapagbigay nyo. Dahil sa kagalakan, ay yun, nakakapag-survey. Now, ating pag-uusapan, ang ating magiging tema ngayon. Tandaan po natin, the rules of Scripture in evangelism. Yung ano ba ang rule ng kasulatan in regards sa evangelism? Tandaan po natin, mga kapatid, we must remember that the chief purpose of the Scriptures is to bear witness ng ating Panginoon. Right? So, dala-dala mo yung Scripture mo, dala-dala mo yung Panginoon mo. Kaya, dapat tandaan po natin kung ano yung nandyan sa Biblia. No? Kung sino yung nagsasalita sa Biblia, kung sino yung tinutukoy dyan, na nagliligtas, yun yung magiging purpose ng evangelism po natin. Okay? Tandaan mo, bilang isang soul winner, hindi mo trabaho upang sagutin o ayusin anumang difficulties ng isang tao. Okay? Hindi mo na problema yun. Kaya dapat makita po natin yung ating purpose, yung dala-dala po natin, yung duty po natin, yung pinaka-main duties po natin, yung pagsisikap mo na ipakita si Kristo na yan, na sinasabi po ng Biblia. Okay? Kasi, minsan,
kapag tayo po ay nagsusurwining, hindi ka pa nakakapag-start, problema namin, wala akong pangkain. Right? Yun eh. Wala akong pangpakapi sa'yo, walang problema yun. No? Baka mamaya, sige, ayusin muna natin yan. Baka mawala, baka pag nabigyan mo ng ng solusyon, baka hindi ka napansinin. Okay? Baka mamaya, tapos na yung problema ko, pwede ka na umalis. Okay? Yan, ang dapat ang soul winner talaga ay mananatili ka sa pinaka-main track ko natin. Sa iyo ang usapan. No? Sa iyo ang kumbaga sa ikaw yung pinaka bida doon. Bagamat ang ating Panginoon ang pinaka bida doon. Of course, kaya pa lang ibig sabihin, ikaw ang may control sa pinag-uusapan. Right? Kaya ang pinaka duty talaga ng isang soul winner, yung sikapin niya na ipakita si Kristo mula sa Scripture sa mga tao kung saan may mga alinlangan, those people who doubt. Okay? Buksan po natin ang Luke chapter 24 verse 27. O pakibasa, Brother Joshua. Diyos. 24 verse 7, Luke chapter 27. Luke 24:27. Luke chapter 24 verse 27. And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Okay, no? Maraming mga tao kasi na nagdududa about Christ. Ito po yung ating aaralan. Pangalawa, yung exclusivity of Christ. Yung si Kristo, kasi dala-dala mo si Kristo. Sino ba si Kristo sa kanila? Based on the text like John chapter 14 verse 6. Pakibasa si Brother Joby. Pakibasa. Pakialala. Dapat bigyan siya ng malaking ito. Ito itong bigyan na ito. Jesus said of him, I am the way and the truth and the life. No one comes of the Father except to me. If you know you would have know the Father also. From now on you do know him and have seen him. Okay, thank you. Thank you, bro. Right. So, sa'yo na yan. John 14:6. Keep it in your heart. Meron kasing isang, tawag nito, meron isang missionary. Nag-mission siya. Last night, last day na yan ngayon. Yun, yung after ng kanyang preaching, ay babalik na siya sa London. Kailangan makasakay na siya ng train going to airport. Kung hindi, magtatagal yung kanyang pag-alis po doon. No, sa kanyang pag-share, merong isang kaluluwa na humabol sa kanya. Nandun na siya sa nakasakay na sa train. No? Humabol yung tao. Sabi niya, gusto kong maligtas. Anong gagawin ko? Paalis na yung Sakyan. paalis na yung tao. Ay, tao. Oo. Alis yung tren eh.
ang gagawin ko? Sabi ng missionary, look, chapter 14, ng John. Diba? John 14:6. Oh? Yun yung binasa. Binasa ka, brother. Wala, hindi na niya ma-share. Hindi niya na ma-follow up. Although nakapakinig ng gospel. Umabol siya, imagine yun. Oh, sarap. Sarap mag-share. Makakabulin ka na. Walang problema. Alright? Walang problema. Siguro, mga tao ngayon, mga natangnan na dati. Kaya maraming mga natangnan na dyan ng salita ng kaligtasan. Kaya, follow up na lang siguro. Sometimes nakaka-encounter po tayo. No? Kaya, look at John chapter 14 verse 6. Pag-uwi niya, binasa niya. So, nalaman niyo po ang kaligtasan. Right, so, based po dito sa John chapter 14 verse 6, tandaan po natin, no? Exclusivity of Christ. Ibig sabihin, si Christ ang ating pinag-uusapan, ang ating ibibigay para sa Kanya. No? Another verse in Acts chapter 4 verse 12. Pakibasa si Cyril. Pakibasa. Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. Mm-hmm. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Okay, no, alam niyo, itong doktrina na ito, na katuruan, of course, alam po natin that Jesus is the only way to eternal life. Siya lamang po ang daan ng buhay na walang hanggan. Why? Because many, no, yung mga seryosong tao, naniniwala sila na maraming daan. No, maraming mga tao na naniniwala na marami namang daan patungo sa impyerno. Ay, hindi, sa langit. Okay? Maraming naniniwala na maraming daan patungo sa langit. Pero hindi yan ang tinuturo ng Biblia. Okay? Tandaan po natin, dapat may pakita sa kanila ng object ng kanilang pananampalataya is ultimately what matter. That object must be Jesus. Okay? Yun lamang. Doon ka mag-concentrate. Hindi, magpapaligoy-ligoy pa tayo. Punta ka lang sa simbahan, maliligtas ka na. Makinig ka lang ng sermon, maaaring maligtas ka. Kasi maraming mga sinasabi pa, no? Kaya maging stick tayo talaga sa ating sa ating purpose. Okay? Kaya dito ay sa ating session ngayon, sa ating pag-aaralan, ay mayroong 8 kahirapan o difficult question kung saan ay baka tangin po tayo kapag tayo po ay nagsusulwin o nag-evangelize. Okay? At ang mga katanungan po nito ay ating titignan. Okay? Ayon sa banal na kasulatan. Okay? At kung paano po natin sasagutin po ito. I hope na marami na kayo na-encounter. Siguro ito, maaaring hindi nyo pa na-encounter. Kadalasan na-encounter kapag nag-evangelize ang historic heritage. Ay alam na namin yan. At sa INC kami. Romano Katoliko kami. Kaya
minsan, nagiging ano na lang eh. Sabi ito, nakikipag ano lang, pwede ka naman maligtas kahit katoliko ka. Pwede ka pa rin magiging katoliko. Maligtas ka lang. Oo, minsan, nakikipag-bargain ka na lang para at least ma-convince mo. Right, number 1, question. No? Sabi ng ating ini-evangelize, maaaring na-encounter nyo na rin po ito. Marami kang sinasabi regarding sa Biblia. You have quoted many verses. Bakit ko paniniwalaan yan? May authority ba yan? Diba? Dami mong binanggit. Lahat ba yan ay totoo o mayroon bang kapangyarihan na para sa akin po yan? Right? Siyempre, tanong po yun. No? Paano natin sasagutin po yun? Paano po natin magagawin po natin? Tandaan po natin, there are many compelling reasons to accept the authority of the Bible. Nag-aaral na po natin ito sa bibliology. Right? Na sabi mo sa na ang Biblia o mga kinukot ko sa iyo is uniquely claims to be the word, to be the very word of God. No? At pakita mo yung Biblia, ito yung sinasabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 16. No? Sabi ko na, ibas pa rin yan. Hindi, Biblia lang ito. Naniniwala ka ba sa Biblia? Right? Pag sinabi ng, naniniwala ko, di pakita mo yung Biblia. Kasi lahat naman, alos lahat naman ng Pilipino naniniwala sa Biblia. Diba? Basta pag nakakita nila ng dala-dala mo ng Biblia, turing nila sa iyo, santo, di ba? Devout Christian. Kaya naniniwala po sila sa Biblia. Kaya pakita mo yung Biblia, pabasa mo sa kanya yung Biblia na sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16? Pakibasa, brother mo. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scriptures laid out by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Okay, another verse in 2 Peter chapter 1 verse 21. Pakibasa, Sister Sarin. Second Peter 1:21, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Okay, no? So, wala tayong pagbabasihan, kundi Biblia lang. No? Kailangan magaling po tayong of course, siyempre, sanay na po tayo dyan. Dahil kabisado mo na almost ang Biblia, lalo na yung mga ganitong usapin. Diba? Alam po natin, paano po natin no? At ipaliwanag mo sa kanya. Itong Biblia ng ito ay naglalaman ng naganap na prophecy. Okay? Like Christ. Diba? Prophecy yan si Christ. Diba? Naniniwala ka ng merong Christmas. Ayan yung prophecy na naganap. Na siya ay pinanganak sa sabsaban. Paniniwala niya po yun. Kaya lang, siyempre, makuha po natin yung kanilang oras talaga. Kasi sometimes yung problema natin, di ba? Minsan, kumakatok ka pa lang, may nakita silang Biblia, hindi pinapapasok. Lalo na kapag nag-house tayo. Kaya kailangan, huwag kang magdadala ng kasinundakin ng ganito. Natatakot sila. Bakit? Pwede na yan, mga pocket Bible. Kasi, halimbawa, magtututok ka sa New Testament, sa John and Romans na naman, pwede na yung pocket Bible. Okay? Marami, no? Hindi lang, maraming mga tao din na talagang kapag nakita nila may hawak ka ng Biblia at maayos ang iyong kasuotan,
at presentable ang dating mo, tatanggapin ka. Hindi ka nila pwedeng takwil, palayasin. Kung palayasin ka, ipagpag... Hindi na, yun ang ibang ginagawa po nila. No? So, pakita po natin, no? Na itong Biblia na hawak-hawak ko ay mas higit pa sa mga ibang libro na nabasa mo. Okay? Maraming nilalaman po ito. Speak about the condition of your soul. Nandito kung paano pagmamahal ng Diyos at kung paano ang galit din ng Diyos. Diba? At higit sa lahat, merong kapangyarihan para mabago ang puso ng isang tao. Okay? Merong power to change life. Siyempre tao, naghahanap din po yan na mabago din ang kanyang sarili. Diba? Kaya nga nauso yung New Year's resolution na lahat ng Pilipino meron yan. Kaya lang, hindi talaga uubra dahil wala kailangan matutunan po nila, makilala na nila si Kristo para mabago sila po tayo. Diba? Hindi lang po yung pagbabago ang kanilang hinahanap. Magkaroon po sila ng katiyakan para sa kaligtasan. Okay. Pangalawang tanong. Right? Pangalawa, what about those who have never heard the gospel? Tinanong mo yun. At minsan natapos na rin po natin po yan. Okay. Paano natin ito sasagutin? Diba? Andaan po natin mga kapatid, apart from Christ, there is no salvation. Kaya, tandaan po natin, ang tao na hindi nakarinig ng gospel, walang responsibility ang Diyos po dyan. Tandaan po natin, lahat ng tao ay accountable sa Diyos, whether or not they have heard about Him. Okay? Yung about general revelation, hindi yan nakakapagligtas. Ibig sabihin ng general revelation, yung nakikita nila na ginawa ng Diyos, hindi yan nakakaligtas. Okay? Kaya sabi ng Biblia, at maliwanag na ipinakita ng Biblia, in Romans chapter 1, verse 20, pakibasa Kristal. Romans 1:20, for his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made, so they are without excuse. Alright, another verse in Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Alam naman po natin that God has clearly revealed Himself in nature. Kung ikaw ay matalino na tao, siyempre, magtataka ka, bakit mayroong ganyan? Sino ba ang nakagawa nito? Diba? Sino ang lumikha nito? Bakit mayroong nakabitin na araw, buwan, at mga bituin? Kaya ba ng mga tao ibitin? Sino bang gumawa nito? Right? Kung magaling kang mag-analyze, merong gumawa nito. Kaya dapat makita niya na ang tao, ng likas na tao, ay makasalanan. The human race is sinful.
Ang problema, the problem is that the human race is sinful, no? So, ibig sabihin, we all reject this knowledge of God and rebel against Him. Kahit alam po natin na may mga nilikha ng Diyos, ang problema ay nire-reject pa rin itong mga kaalaman po ito patungkol sa Diyos and still rebel against Him. Okay? Kung hindi nga lang tayo binigyan ng biyaya ng Diyos, okay? At alam naman po natin, okay, na hindi natin matatanto o hindi natin matatanggap po yan dahil nga nasa sinful nature po tayo. Because of our sinful desire in our heart, kahit madiscover mo ang mga bagay pong yan, it is useless and miserable. Kaya nga ang buhay po ng tao ay miserable apart from Him. Diba? Miserable ang buhay ng tao apart from God. Hindi lang nila alam. Okay? Kaya ang katotohanan, ang totoo, right, ay hindi nila tinatanggap yung salita ng Diyos. No? Kasi sometimes, ayun po yung question eh. Hindi ko naman narinig yan. Sa totoo lang, ayaw talagang tanggapin. Hindi yung rason na hindi napakinggan about God. Rather, the problem is that they have rejected what they have heard. Dahil sa kanilang likas na makasalanan, ay talagang hindi pa pakinggan. No? Pero, mayroon na tao, no, na talagang hahanapin nila ang Diyos. Di ba? Kapag ang tao hinahanap ang Diyos, magpapakilala ang Diyos sa iyo. Kaya lang, wala. Di ba? Walang naghahanap because we are all God. No? Ibig sabihin, tumalikod po tayo lahat. Kaya ang sabi po ng Bible, but if from there you seek the Lord your God, you will find Him. If you look for Him with all your heart and with all your soul. Kaya nga ang prinsipyo po nito, those or everyone who truly seek after God will find Him. Kaya ang tao na talagang truly desire to know God, God will make known Himself to you. Hindi, walang ibig sabihin, magpapakilala ang Diyos sa iyo sa taong talagang deeply na naghahanap sa Kanya. Yan ang problema. Ayon sa Romans chapter 3 verse 11, there is no one who understand, no one who seek God. Diba? Kaya walang nagsasabi na hindi napakinggan ang salita ng Diyos. Pero, tandaan po natin, hindi yung reason. Right? Hindi po yung reason dahil ang Diyos, siya yung right judge sa lahat ng sanlibutan. At hindi lang po siya just, hindi patas ang kanyang judgment. Okay? Kaya, ibig lang sabihin, walang maliligtas. Okay? Hindi magkakaroon ng kaligtasan or there is no possibility of salvation after death kung wala si Kristo sa Kanya. Right?
Alam naman po natin na ang bawat tao ay mayroong moral po yan. There's a moral, no? Kaya alam niya kung sino ang Diyos. Diba? Kaya lang, ang problema nga, dahil sa kanyang likas na kasalanan, ay talagang bulag ang kanilang mga pangunawa. Kaya nga, they must hear the gospel. Kaya nga yun yung solution. Marinig nila yung balita ng kaligtasan. Kaya kapag tinanong ka ng tao na sinisyaran mo, sabihin mo sa kanya, walang responsibilidad ng Diyos ang taong ito kapag hindi niya napakinggan ang gospel. Kaya ngayon na yung pagkakataon para mapakinggan. Yeah. Ngayon na yung saktong panahon. Okay? Para mapakinggan. Ulit, talaga namang nire-reject nila ang mga bagay nito. Kaya hindi nila pwedeng sabihin hindi nila nire-reject talaga. Okay? Kaya ang responsibilidad po natin, yun na nga, yung Great Commission. Huwag ka nang makipag-debate sa kanya. Sa mga hindi nakarinig ng gospel, gawin po natin ang ating makakaya, our best to make sure they do hear. No? Gawin natin yung ating makakaya para marinig niya ang gospel. Right? Kasi ang trabaho natin, we are called to spread the gospel. No? Throughout the nation. Ibig sabihin, huwag ka na pumunta sa sa tabi-tabi mo natin. Okay? At alam naman po natin na ang tao ay talagang nire-reject nila about the knowledge of God. Okay? Kaya ang trabaho po natin ay sikapin na mapakinggan nila yung magandang balita para sila po ay ma-rescue sa kanilang kasalanan at magkaroon sila ng heart about eternity. Okay? Tandaan po natin, the one who has not heard the gospel will be condemned. Bakit siya kinondemn? For violating his own moral standard. Right? At tandaan po natin, there is no indication that anyone apart from Jesus Christ, okay? Tandaan po natin, apart from Christ, talagang walang maliligtas. At yun po yung binasa po natin sa Acts chapter 4, verse 12. Sometimes kasi, no? Kapag ina-assume po natin na ang mga tao na hindi nakarinig ng gospel, they are granted for mercy from God. Di ba? Kapag yun ang ating titignan, mabagin naman ng Diyos sa mga taong hindi nakarinig. Pag yun ang ating tinignan, yung motivation po natin para mag-soul-winning, mawawala yun. May mercy pala ang Diyos. Di ba? Nawawala yung ating motivasyon.
para mag-share ng gospel. We lose our motivation for evangelism. Magkakaroon po tayo ng problema po dyan. Di ba? Kasi kung ang tao na hindi nakarinig ng gospel, course, automatically saved. Di ba? Kung ang inintindihan, makabagin naman ng Diyos. Pag hindi nakipakinig, mariligtas dyan. Samantalang sinasabi ng Acts chapter 4, verse 12, that apart from Christ, there is no salvation. Kaya kapag ang isip po natin, makabagin naman ng Diyos, hindi nakarinig dyan, mariligtas yan. Mawawala na yung ating soul winning, di ba? Mawawala na po tayo ng ng desire. So, ito yung utos ng Diyos po sa atin para mag-soul winning. Okay? Yang malinaw ang sinasabi ng Bible na those who perish without Christ will face an eternity in hell. That's why Jesus mandate to evangelize the whole world. At ito po ay still in force as long na naging Kristiyano tayo. Okay? Kasi, paano nga naman sila makakapagkinig? At paano sila makakapaniwala? So, ibig lang sabihin, nasa atin pa rin ang responsibilidad para sila po ay makarinig. Diba? Paano nila mapapakinggan? Paano sila maniniwala kung hindi po nila napapakinggan? At paano sila makapakinig without someone preaching to them? Kaya, Mers, malaki ang responsibilidad po natin. Kaya yung mga tao na, halimbawa, paano yung mga tao na yung sinishare mo? Hindi, ikaw muna. Saka na natin sasabihin yan. Pero kung gusto nyo marinig, ito yung mga sabihin mo. Those who have never heard about Jesus Christ, desperately need to hear. Kaya nga, yan po yung nasa puso ni Paul. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Pakibasa, Brother Anthony. First Corinthians 9, verse 16. 9:16. For though I preach the gospel, I have not to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel. Right? Yung last part, ano sabi ni Paul? Woe to me if I do not preach the gospel. Tandaan po natin, lahat ng tao alam nila na mayroong Diyos. Okay? At nagbigay ng Diyos ng lahat ng witnesses at yan po ay nag-i-exist. Okay? At yan ay nagpapatunay na mayroong Diyos. Di ba? Problema, kahit nandiyan yan, ay hindi nila, kaya ganito, yung hindi reason, yung hindi napakinig ang salita ng gospel. Hindi nila pwedeng reason. Although, yun po yung pinaka-important sa lahat na makinig, na mapakinggan ito. Okay? Ano oras?
Right, so, walong, nakadalawa ka lang. Para sa those question difficulties ay baka na-encounter na po na. Patuloy mo na natin. Sa ay, tayo na nalain. Salamat po Diyos muli sa umaga po ito. Napakagandang umaga na kalabin po sa amin. Kami po ay lalim din na magpapasalamat po sa inyo. Bilang aming Diyos, lumikha ng lahat ng bagay, nagligtas sa amin. Kami po ay papakumbaba sa inyong harapan. Kami po ay magsusumamo po sa inyo sa pagkakataon. Naman, kami po ay unang iniligtas mo. Naranasan po namin ang kabutihan ko. Lahat na sa loob ng kaligtasan ay nai-enjoy po namin ang Diyos. At hindi kami magiging kontento kung ito po ay sasariliin din namin. Sana Lord, we pray na ka-desire po kami. I-share din po ito para sa amin. Sa buhay at sa mga kaibigan. Panginoon, salamat. Pagkat sa aming napag-aaralan ay maaaring nagbigay po ito ng liwanag o enthusiasm, Lord, para i-share ang aming pananampalataya o sino man na ang pananampalataya. Diyos, salamat po Panginoon dahil walang ibang paraan para maligtas ang tao kung si Kristo na kailangan nilang marinig. Kung sino si Kristo o ano ang ginawa niya po sa krus ng Kalbaryo at kung paano ang aming kaligtasan ay kanyang bigyan ng solusyon. Maraming salamat po Panginoon. Pangdalain sa pangalan ng Jesus. Amen.